Ang politikong ito ay tinatad ng batikos online ni Jesse Waters. At sa hindi malimang dahilan, napagpasyahan ng mga Amerikano na tama lang na magsimulang iboto ang mga baliw na panatikong taga-suporta ng mga Islamist. Ibig ko sabihin, sinabi talaga ng taong ito na hindi siya pabor sa pagbabawal ng Sharia law at ang dahilan niya ay talagang nakakabaliw. At sinabi pa niyang ang pagpapalit ng kasarian ng mga menor de edad ay katulad lang ng pagtutuli. At sinasabi ko sa'yo na kapag nalaman mo ang taong ito ay kinatawang demokratiko mula sa Michigan, talagang hindi ka makapaniwala. Ibinunyag lang niya sa panayang na ito kung gaano kabaliw ang mga paniniwala niya. At literal na hindi ko maintindihan kung paano naisip ng mga tao na pwede nilang iboto ang mga ganitong tao. Pero pakinggan mo ito. Umilag ka na naman. Pagpapalit ng kasarian para sa mga menor de edad. Sinusuportahan mo ba yon? Sige, sinusuportahan ba natin ang pagpapalit ng kasarian para sa mga menor de edad? Nung araw, itinuturing na baliw ang sumang-ayon dyan. Pero syempre, susubukan ng politikong ito na iwasan ang sagot at mambibigay ng pinakawalang kwentang paliwanag. Ito si Abdul Al-Sayed. Oo, siya ang iyong kinatawang demokratiko sa Michigan. At maaring pumasok talaga siya sa gobyerno. Abdul Al-Sayed, sana biro lang ito. Tingnan mo, alam mo, naalala ko ang magagandang usapan namin ng mga konserbatibong kaibigan ko tungkol sa batas sa right to try. Oo. Bakit ka nagsasalita tungkol sa mga bagay na nakakalito sa mga nanonood? Bakit hindi mo na lang sagutin ng oo o hindi? Dahil isa siyang politiko at siya ang mismong kahulugan ng Green-Red Alliance. Makikita mo yan maya-maya. Yung ideya na hindi dapat sinasabi ng gobyerno kung anong klaseng healthcare ang dapat meron ka. Sa tingin ko lang, hindi dapat sinasabi ng gobyerno kung anong klaseng healthcare ang dapat meron ka. Gusto mo bang At kung subukan ikaw sa ay mga isang bata? nasa pagitan mo, ng doktor mo at ng magulang mo. Kung hindi ka sang-ayon dyan, kung hindi ka sang-ayon dyan, kung hindi ka sang-ayon na ang mga desisyon sa healthcare ay dapat ginagawa ng doktor, ng mga magulang at ng pasyente, siguro magkasundo na lang tayo na hindi tayo magkasundo. Pero alam mo, gusto mong ipasok Kaya, ang gobyerno Abdul, isa sa kang loob doktor, ng di klinika ba? o ospital? Tama ba? Ang gusto niyang sabihin dito ay hindi dapat makialam ang gobyerno sa mga usaping medical mo. Oo, tama ka. Hindi dapat makialam ang gobyerno. Pero paano kung may mga magulang na baliw na iniisip na dapat putulin ang ari ng kanilang mga anak? Kailan ba dapat makialam ang gobyerno? At hindi ako naniniwala sa pakikialam ng gobyerno, pero naniniwala talaga ako na kapag may siraulong mga magulang, kailangan protektahan ang mga bata. At kung hindi magulang ang mapoprotekta sa kanila o ang sistemang medikal sa usaping yon, dapat gobyerno ang gumawa nun. Sa ideal na mundo, normal ang mga magulang. Sa ideal na mundo, matinong mga doktor. Dayumpaman, nagbago na ang mga bagay. Kaya maaring kailangan din ng gobyerno na sabihin na problema ang genital mutilation pero huwag kang mag-alala, mas lalala pa ito. Oh, ako Sa nga. tingin Sige, mo ikaw ba na, ay magtanong ka. ayos Hindi lang mo naman na ako putulin ng pinaniniwalaan, kaya magulang magtanong ang ka na lang sa ari ng Columbia anak niya? University. Sa tingin mo ay ayos lang yon? Ibig ko sabihin, ganun ba ang tingin mo? Gusto mo ba talagang pag-usapan to? Tuli ka ba? Oo, pero ibig ko sabihin, personal na tanong Chelsea, yan. tuni ka ba? Jesse, Ayos ka lang ba, Doc? Siguro dapat mag-move on ka na. Siguro dapat magpatuloy ka na. Ang Sinasabi ko pagtutuli lang, ay iba kaysa sa sa tingin ko, problema yan. pagkakapon. Problema na iniisip mong ikaw ang may karapatang magdesisyon kung ano ang mangyayari sa pagitan ng magulang, doktor at pasyente. At ang sinasabi ko lang, oo, ang pagtutuli ay operasyon sa ari ng bata. Kaya kung gusto mo talagang pag-usapan yan, pwede mo namang gawin. Sa tingin ko lang, sobrang pili kayo sa kung gaano ninyo pinag-uusapan ang mga ganitong bagay. Nakakabaliw yan kasi napatunayan na ang pagtutuli ay napaka-healthy para sa mga bata at ibang-iba ito sa usapin ng genital mutilation. Dahil kung tatanungin mo ang marami lalaking tuli, sila ay tunay pa ring mga lalaki. Pero tanungin mo ang isang lalaki na tinanggalan ng ari kung nararamdaman pa rin niyang lalaki siya. Siguro may kaibahan. Kaunti lang, maliit lang, konting-konti lang na kaibahan. Ginamit niya talaga ang paghahambing sa pantutuli. Pero guys, huwag kayong mag-alala. Lalong lumalala. Lalong lumalala ang interview. Kailangan ninyong marinig kung ano ang iniisip ni Abdul Al-Sayed tungkol sa Sharia law at pati na rin sa ICE. Sige, at ang partikular na tanong na itinatanong ni Jesse Waters sa kanya, sige, sandali lang, nasaan na yon? Tara na. Hanapin. Ito. Mayroon kang lalaki dito mula sa Timog Silangang Asya. Namulestiya siya ng bata. Nahuli ko lang siya. Gusto mo bang manatili ang lalaking yon sa Michigan, Abdul? Pakinggan natin ang sagot niya. Magugulat ka talaga na hindi maganda ang sagot niya. At nang tanungin siya tungkol sa federal na budget, wala siyang alam tungkol dito. Alam mo ba kung magkano ang federal na budget? Ang sagot ni Abdul ay hindi. At pinili rin niyang tirahin si Usher Vance, ang asawa ni JD Vance. Pag-uusapan natin lahat yan, pero bago ang lahat, pakinggan muna natin ang mensahe mula sa ating mga sponsor.
Mahilig mga ako ng malalaki ang mga kumpanya ng skincare na hindi naman nila natutupad. Pero dahil napansin niyo ang balat ko, oo, nakikita ko kayo sa mga komento na iniisip na parang 10 taong gulang lang ako. Naisip kong ikwento sa inyo ang kumpanyang paborito ko, ang OneSkin, na hindi basta-basta skincare business. Alam niyo, hindi talaga nila balak maging skincare company nung una. Itinatag ng 4 na PhD na siyentipiko sa larangan ng longevity, nakatuon sila sa isang bagay, pagtanda ng balat. Hindi kailanman naging layunin ang mabilis at panlabas na solusyon lang. At kapag naranasan mo na ang pagbabago, hindi ka na babalik sa dati. Kailangan ko lang kayong bigyan ng babala. Halos lahat ng kakilala ko ay napaniwala akong gamitin ito. At mapapaniwala rin kita. Ibig kong sabihin, yung 10,000 na 5-star reviews ay matibay na patunay din. Bunga nung mahigit 10 taon ng pananaliksik tungkol sa longevity, tinutulungan ka ng OneSkin na makamit ang pinakamalusog mong balat ngayon at habang tumatanda ka. Kaya para sa limitadong panahon, subukan ng OneSkin na may 15% diskwento gamit ang code na MIRA sa oneskin.co/oneskin.co/MIRA. Iyan ay 15% diskwento sa oneskin.co gamit ang code na MIRA, M-E-I-R-A. At pagkatapos mo bumili, tatanungin ka nila kung saan mo sila narinig. Kaya pakiusap, suportahan ninyo ang aming palabas at sabihin ninyo na kami ang nag-refer sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aming palabas. Syempre, kapag inaatake niya si JD, pati asawa nito ay dinadamay niya. Magandang naging sagot niya kasi isa siyang desente at kagalang-galang na babae. Pakinggan mo ito. Natawa ako kasi oo, hindi ko pa nakikilala sina mama at papa ni JD, pero kilala at mahal ko ang mga anak na pinalaki nila. Alam mo, ang nanay niya, ang tita at tito niya. At sila ay palaging napakamapagmahal. Ibig kong sabihin, ang tita niya ay parang pangalawang ina ko na. Sige, kung hindi ka sigurado kung ano ang nangyayari dito, pangalawa, sandali lang. Pakinggan mo ang mga races na pahiwatig dito. Kamakailan lang, nagsalita ang asawa mo tungkol sa mga pang-anib ng Sharia law sa Amerika. Sige, at may isang kandidato sa Michigan, kandidato sa Senado, si Abdul El Sayed. At sa pagsagot doon, binanggit niya ang pangalan mo at parang ipinahiwatig niya na ang asawa mo, alam mo, baka hindi masyadong matuwa o maging masaya ang mga lolo at lola tungkol sa katotohanan siya ay nasa isang interracial na relasyon o kasal na yon. Ano ang sagot mo kay Abdul El Sayed? Kaya nakita ko talaga yan kaninang umaga. Wala akong social media. Kaya hindi ko siya nakita agad. Pero may nagpakita sa akin at aminado ako, medyo natawa ako. Ito ang gusto nilang ipaniwala sa'yo. Gusto ng mga Islamista na paniwalaan mong dahil hindi mo gusto ang Sharia law, na alam mo na kung ano ang pinaniniwalaan nito, 'di ba? Na parang pareho lang yon sa pagiging sobrang racist laban sa kahit anong minorya. At mga mahal, hindi yon pareho. Ang magpakasal sa isang tao mula sa ibang kultura ay hindi ka pareho ng paniniwala sa isang otoritaryan na reliyon na naniniwalang dapat kang lumabas at pugutan ng ulo ang mga tao. Pasensya na. Dahil, oo, hindi ko nakilala sina mama at papa ni JD, pero kilala at mahal ko ang mga anak na pinalaki nila. Ibig ko sabihin, napakagandang sagot para siyang, ito na yata ang pinakakabobohan dahil pinag-uusapan natin ang Sharia law, tingnan natin kung ano ang iniisip ng siraulong ito tungkol sa Sharia law. Kaya ang pagtanggal ng Sharia law ay puting supremasiya? Pwede mo bang ipaliwanag yon? Alam mo ba kung ano ang canon law, Jesse? Inaakala kong Kristiyano ka, tama ba? Sabi mo sa akin. Sige, ang canon law ay ang tawag sa batas ng mga Kristiyano. Hindi ko kinukwestiyon ang karapatan mong isabuhay. Ang pananampalataya mo ayon sa gusto mo. Hindi ko alam kung bakit nagiging problema ang ideya na maaari kong isabuhay ang pananampalataya ko ayon sa gusto ko. Wala namang nagtatangkang ipilit ang Sharia law sa iba, gaya ng inaasahan kong wala ring nagtatangkang ipilit ang canon law sa iba. Kita mo, ito na ang bago nilang ginagawa. Ang bago nilang sinasabi ay pareho lang daw. Pasensya na kung ang mga Hudyo ay pwedeng isabuhay ang Judaismo at ang mga Kristiyano ay pwedeng sundin ang canon law, dapat daw payagan ang mga Islamista na sundin ang Sharia law. Hindi. At sasabihin ko sa iyo kung bakit. Ang pagkakaiba ay ang Sharia law ay naniniwala na dapat sundin ng lahat ang kanilang batas. Halimbawa, yung konsepto ng jizya tax, kung hindi ka Islamista, kailangan mo magbayad ng buwis at kailangan mo maglakad na mas mababa kaysa sa isang Islamista at kailangan mo magsuot ng ibang klase ng sapatos at lahat ng kakaibang paniniwala nila. Naniniwala rin sila sa mga tinatawag nilang infidel. Kung hindi ka susunod sa batas ng Sharia, at naniniwala silang bahagi iyon ng kanilang relihiyon, sila ay relihiyon na naniniwala sa pananakop. Literal. Kaya sila lumalabas at nagsasalita at sinusubukang sakupin ang mga lupa. Alam mo ba na ang Ehipto, Morocco, lahat ng mga bansang ito ay dating Kristiyano, hindi Islamista, hanggang sa dumating sila at sila ay... Kaya ang problema sa Sharia law ay hindi lang dahil gusto mong ipatupad ito sa iyong pamilya, na problema na rin dahil marami dito ay labag sa batas, tulad ng pagpapakasal sa mga batang siyam na taong gulang. Ang totoong problema ay gusto mo ring ipatupad ito sa ibang tao. At ito ang punto. Karamihan sa mga taga-kanluran ay walang problema kung maniniwala ka sa sarili mong reliyon, basta't para lang ito sa iyo. Huwag mong ipagkunwari na ang Sharia law ay hindi interesado sa pagpapalaganap.
Mukha ba kaming tanga? Tama, ang karapatang isabuhay ang iyong pananampalataya ayon sa iyong kagustuhan. Hindi ko alam kung bakit nagiging problema ang idea na maaari kong isabuhay ang aking pananampalataya ayon sa gusto ko. Wala namang nagtutulak ng Sharia law sa kahit kanino. Lahat ng tao sa Islamistang grupo mo ay sinusubukang ipatupad ang Sharia law sa lahat ng iba pa, literal. At heto na naman, mas marami pang mga walang kwentang pahayag mula sa lalaking ito. Dahil sang-ayon ka naman talaga. Pasensya na. Reparations. Sinusuportahan mo ba yon? Sa tingin ko, kailangan natin magkaroon ng tapat na pag-uusap tungkol sa napakalaking utang na naipataw sa mga itim dahil sa pagkaalipin. Magandang araw sa lahat. Ako si Abdul Al-Sayed, isa akong Islamista at naniniwala ako sa Red-Green Alliance. Kaya naman kinukumbinsi ko ang mga hangal na taong walang alam sa ekonomiya na kung itutulak lang natin ang mga sosyalistang pananaw at mga bagay tulad ng reparasyon, makukuha ko ang kanilang boto. At kapag nakuha ko ng kanilang boto, pwede ko na silang alisin. Alam mo ba kung ano talaga ang paniniwala namin tungkol sa mga itim sa aking relihiyon? May sarili silang itinalagang mga geto. Oo. Pasensya na, hindi ko dapat sinabi yun ng malakas. Dapat sinabi ko na lang, oo, may utang tayong reparasyon sa mga taong ito. Hello, tanga ka ba? Kasama ka ba sa minorya? Gumoto ka para sa akin. Sasabihin ko lahat ng tamang bagay at uulitin ko pa. Ginagawa niya yon kasi hindi naman talaga niya alam ang sinasabi niya. Kasi ayaw kong pabagsakin niyo ang bansa. Alam niyo ba kung magkano na ang budget ng federal na gobyerno ngayon? Hindi rin ako. Pero ito talaga yon. Gusto nyo si PSEF Uy, na dati Abdul, sagutin mo ang nagtatrabaho sa tanong. channel nyo. Alam mo ba kung gusto nyo magkano ang itaas? budget ng federal na gobyerno? Hindi. Gusto ko lang talagang pag-usapan to. Tingnan mo, gusto mong pag-usapan ang mga budget. Handa akong gawin yon. Yung lalaki na dati mo kasama sa channel mo, sa tingin ko siya yung pang-anim na host ng The Five. Gusto niyang itaas ang budget ng militar natin sa 1.5 trilyong dolyar. At parang hindi ka naman nababahala tungkol doon. Para makapagdigma tayo na hindi natin alam kung paano lalabasan para tumaas ang presyo ng gasolina natin, $5 kada galon. Hindi yun makatuwiran para sa akin, Jesse. Gusto mong pag-usapan yung mga bagay na dapat talaga nating Pakiramdam paggastusan. ko, Para Abdul, sa akin, hindi yun mo ay healthcare, alam kung childcare, magkano ang at magagandang ginagastos paaralan. ng gobyerno bawat taon. Alam mo ba? Tingnan mo, Jesse, Sige, para ibig sa sabihin akin, hindi ang mo alam. tanong ay, alam Kaya ko mong sabihin ko sa iyo kung magkano. ginagastos ng mga 7 taga-Michigan at trilyong doon ako dolyar natuto. kada taon. At ang plano mo, Jesse, Jesse, na sakupin masasabi ang ko sa'yo sistema ng na healthcare ay peke ang 4 sistema. na trilyon. Ito ang problema dito. Kaya sa mismong yung... Ibig kong Alam mo ba sabihin, kung hindi ano ako ang masyadong magaling sa math. 1.5 trilyon Sa tingin ko, mula hindi ka rin magaling sa math dahil 7.5 trilyon. Malinaw, pero malinaw na hindi mo alam. At mukhang wala kang pakialam. Pero sa tingin ko, karamihan sa mga Amerikano ay ayaw gumastos ng ganun kalaking pera para sa math. Ibig kong sabihin, ito na naman, katangahan ng argumento, bakit gumagastos ang Amerika ng kung ano man yun, trilyong dolyar sa mga digmaan sa labas ng bansa? Siguro kasi naiintindihan nila na kung gusto nilang protektahan ang kanilang mga pagpapahalagang kanluranin, kailangan nilang protektahan ang mundo mula sa mga baliw na paniniwala. At halimbawa, kung ayaw mo sa ideya na tumaas na sa $5 kada galon ng gasolina, baka ayaw mo ring mapunta ang gasolina sa kamay ng mga radikal na Islamista na handang agawin ito anumang oras na hindi ito pabor sa kanila. Kung talagang maiintindihan mo ang ekonomiya, malalaman mo ito. Pero sa kasamaang palad para sa atin, hindi alam ng mga tanga na ito. Nakakainis talaga. Nakakainis sila ang mga taong ito. Nakakainis sila at sila pa ang nahahalal sa kapangyarihan. Salamat sa pagbibigay pansin mo rito.